This morning, atong gi-acknowledge ang greatness sa ato ang Dios. Amen? That's why we are here, because we recognize the greatness of our God. Thank you for being here this morning. And thank you nga inyong gipakita na mas importante ang Dios sa imong kinabuhi. Amen? Nakoy hangin sa atong tanan, palihog ta sa pagtindog. Karong buntag gusto ko maghatag og mensahe nga makatabang sa atoa aron kita mga igsoon panalanginan ta sa Ginoo. Amen. I want God to bless you. So karong buntag para kita panalanginan sa Dios, mao ni ang pagtulunan nga kinahanglan paminawon nato ug i-apply nato sa atong kinabuhi. Malakay chapter 3 ang atoang text karong buntag palihog. Magbasa ta sugod sa bersikulo 8 hangtod diha sa bersikulo 12. Kung nana mo, say amen. Now, I want you to understand, ang nagstorya dinhi ang Dios. It's not Malakay. Okay? It's God. God said, "Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? And God answered, in tithes and offerings. God continued, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. God instruct, verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And God promised, verse 11, nagpadayon siya sa iyang saad, ugmaw niya ang usa sa iyang mga saad, and I will rebuke the devourer for your sakes. And he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Verse 12, and all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightful land, a delightsome land, saith the Lord of hosts. Magampo kita ang Diyos, magpanalangin sa iyang pulong karong buntag. Father in heaven, we thank you for giving us this opportunity to learn. Thank you, Lord, for your goodness and your love for us. Thank you, Lord, that you prepare some message nga magdala og panalangin sa amo ang kinabuhi. I pray, Father, that you will bless and sanctify the message that you are preparing for us. Enlighten the minds of your people and speak to the hearts. May this message, Lord, bring transformation in their lives. Lord, mangayo ko sa imo og wisdom, mangayo ko sa imo ang kaisog, ug pun-a ko sa balaan nga espiritu. Lord, di na ko ni mahimo ang pagwali sa imong pulong kung di ko nimo gamiton. I pray that you anoint me and that you fill me and give me what I need aron nga mahimo nga successful ang pag-deliver sa imuhang mensahe para sa imong mga katawhan.
Thank you, Father, for this wonderful privilege. And this we pray in Jesus' name. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod. Our message this morning is robbing God. The consequences of withholding our tithes. Kung mag-ingon ta og consequence, unsa man na ang mga bunga, ang mga resulta kung ato ang pugngan ang ato ang tithes mga higala o kung dili nato na ihatag sa Ginoo. Magbasa pa kog isa ka verse sa inyo diri sa Proverbs chapter number 11 in verse number 26. Nagingon diri ang pulong sa Dios, he that withholdeth corn, the people shall curse him. But blessing shall be upon the head of him that selleth it. Siya nga nagahikaw og lugas, ang katawhan motonglo kaniya. Kaya ang Dios biya mogamit biya og tao. If you are a faithful tither, God will use somebody to give you a blessing. Para i-hand niya ang panalangin sa Dios diha sa imuha. Pero pag imo ang pugngan, hikawon nimo ang tithe sa Ginoo, ang Dios mogamit pud siya og tao para motonglo sa imuha. Now, in Malachi chapter 3, verses 8 to 10, this is a passage that challenges us to examine our relationship with God. Ang usa sa mga gusto nako nga masabtan ninyo tanan may gala, nga kaning paghatag nato diya sa Ginoo, usapod ni siya kailhanan sa ato ang relasyon diha sa Dios. If you learn to give to God, if you learn to tithe to God, that shows a healthy relationship with God. Kung imuhang ginahikaw ang tithe sa Dios, kung imuha mga igsoon nga kung imuhang ikuan nimo, pugngan nimo ang tithe sa Ginoo ug dili nimo ihatag sa yaha, that shows that you have a bad relationship with God. Wa kay maayo nga relasyon diya sa Dios. So Malachi chapter 3 is a passage that challenges us to examine our relationship with God and our priorities when it comes to giving. Na ang konsepto aning pagpanulis sa Dios, murag strange siya, pero seryoso siya mga igsoon. Naa siya'y seryoso nga issue nga makaapekto sa ato ang kinabuhi. Naunsa may but pasabot aning robbing God. You know, ang Diyos nag-ingon sa iyang mga katawhan diri sa Malakay, will a man rob God? Is that possible? Can man rob God? And God said, yet ye have robbed me. What does that mean? Withholding our tithes is equivalent to robbing God. Kana ba nung hikawon nimo ba? Kanang pugngan nimo ang kwarta nga kwarta para na sa Dios, hikawon nimo, that is equivalent to robbing God. I want you to understand, mga higala, that the tithe is not just about giving money to God. It's about acknowledging God's sovereignty. Mag-tithe ka because you acknowledge nga siya labaw sa tanan, siya ang tag-iya sa tanan, everything I have comes from Him, I'm just a receiver, He is the giver, without Him giving to me, wala jud ko'y maangkon nga mga ingunani karon. So in honor to God's goodness and faithfulness, I will return what is rightfully His. Ano sa man na ang tithe nga iyahang demand sa atoa. Amen.
It's about acknowledging God's sovereignty and provision in our lives. You know, when we rob God, we are cursed with a curse. The consequences of robbing God is, God said, we are cursed with a curse. So when we fail to give God His rightful tithe, we put ourselves under a curse. Gibutang nato, pagdili nato ibalik o ihatag sa Dios ang tithe, gibutang nato ang atong kaugalingon diha sa tunglo. It's not God nga nagbutang sa imuha sa tunglo, it is you, pagdili ka mag-tithe, ikaw ang nagbutang sa imong kaugalingon ilalom sa tunglo. Now, what are the consequences of robbing God? The consequences of robbing God can include, una, isulat palihog. Basing napansin ninyo ni sa inyong kinabuhi, katong panahon nga wala ka gatay. Financial struggles and lack. Kaniyang una, palihog isulat, financial struggles and lack. Ikaduha, health issue. Na ayaw mo og kalain sa ako ang isulti karon sa inyo, ha. Amen? Usahay ang kamatuoran tinuod. Na wala ko nagsulti nga maog yun ni. Pero mga igsoon paminaw, dili tanang mga sakit nato gumikan sa ato ang dili pagtay. Pero usa sa mga hinungdan aning mga health issue nato karon base nangawat ka sa Ginoo sa iyong tithe. Basin ang kanang sakit nimo karon resulta na sa imuhang pagpangawat sa tithe sa Ginoo. Because the Bible says, mga higala, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Basin ka ng imuhang lala nga sakit karon, resulta na, consequence na sa imuhang gitanong, kay nga naman, sa pila ka tuig, nga wa ka naghinulsol, nangawat ka sa Ginoo. You just reap what you sow. Amen? I-check na lang. Are you struggling with money karon? Do you have lack? Sige, kulang. Nagsweldo naman nung tako, kulang pa man gihapon. Na naman nung tay sweldo, na naman nung tay kita, pero dili igo sa ako ang mga panginahanglan. Ngano man ni gasigi makog simba, pero ngano man ni masakiton man ko. Examine your relationship with God. Examine your integrity. Are you being honest with your tithe? Ikatulong, spiritual dryness and stagnation. Spiritual dryness and stagnation. Kay balo mo, pag ikaw ang Kristohanon sige mag-tithe, healthy ang iyahang spiritual life. There's joy, there's peace of mind, there's rest, there's comfort. No? Dili magmala ang imuhang kinabuhi nimo. And because of that joy, peace, and comfort, it affects your outward life. It affects sa imuhang pagtrabaho, sa imuhang relasyon sa imong pamilya, maayo ang dagan. Ay di na si Miguel kung maayo ang dagan, walay mga problema. Ang akong punto diha nga bisag na ay mga pagsulay, nagyapon ang kalinaw, nagyapon ang contentment, nagyapon ang satisfaction, nagyapon ang comfort, nagyapon ang kalipay. Pag ang Kristohanon paminaw, manghilabot o magkawat, hikawon niya ang tithe sa Ginoo, ang iyang life magmala. Stagnation. Kita mo ng tubig? Pag ang tubig paminaw, mag-stagnant siya. Dili siya pwede inumon because makahatag siya sakit nimo.
stagnant. Kana ang makita nato sa uban nga mga Kristiyanon nga wala ga-tithe sa Ginoo. Another consequence of tithing, mga higala, is mo na siya, pests and crops. Pests and crops. Unsa man na siya? Diri sa atong gibasa dili ba, tanawan ninyo balik kani para ni sa mga naay mga lote, naay mga kasagingan, naay mga maisan o kahumayan, na kay mga crops, na kay gitanom diya sa imong lote. Pag tither ka, mao ni ang promise sa Ginoo sa imo. Verse number 11. Tanawan ninyo palihog. The Bible says in Malachi chapter 3 in verse number 11. Nara ba ta? Nagingon ang Ginoo, mga higala, in Malachi chapter 3 verse number 11, and I will rebuke the devourer for your sakes. Ang Dios nagsaad nimo kung mag-faithful ka, mag-tithe sa iyaha, iyahang badlungon ang manunukob. Amen? Para sa imo. God said, ug ako mubadlong sa manunukob tungod ug alang kaninyo, ug siya dili mulaglag sa mga bunga sa inyong yuta. Ni ang inyong bagon mutaktak sa iyang bunga sa wala pa ang panahon diha sa umahan. Nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Kung sagot pa sagutan na, kung mag-tithe ka faithfully and honestly to God, God will protect your crops. God will protect your land. Ibalo ba mo, usa sa mga duda nako aning kuan karon, aning peste karon nga nahitabo diri sa mga yuta Santo Tomas, apil na sa uban nga mga lugar. Nganong usa gada nang nagkapanama ning mga kasagingan karon. Naay Kristohanon diri gitaga nga naay lote. Kristohanon nga naay kahibalo. Naa na siya kahibalo sa pulong sa Dios, pero wala niya gibalik sa Ginoo ang tithe. Gikan sa iyahang harvest. Sa nahitabo, gitunglo sa Dios ang iyang yuta, nadamay ang uban nga mga yuta. Nakita ninyo kung unsa ang usa ka butang, may usa ka tao makadaot siya sa entirety. Because this is what the Bible says. Iabrin yung mga Biblia in Ecclesiastes chapter number. Let's go there, mga higala, in the book of Ecclesiastes. Tanawan ninyo, mga higala, in Ecclesiastes chapter number 9 in verse 18. Unya, tanawan pa na ito diri sa screen. Kung wala kay Bible, tanawan nyo diri. Wisdom is better than weapons of war, tanawa, but one sinner destroyeth much good. One sinner lang, he can destroy much. Maapil ang uban. Muna ang uban, tingala sa, nganong nakapanama man ni amua, nagasimba man ni. Ay, naakay silingan, na Kristohanon, wala nag-tithe, naapil ang imuha. God cursed the land para pantay tanan. Hello. But if you Christian, gi-entrust ka sa Dios, gipahulam ka niya og yuta, gitagaan ka niya og resources para makatanom ka diya. Mao na ang gihatag sa Dios pud sa mga Israelita in the Old Testament. Gitagaan sila yuta, gitagaan sila resources para pwede sila magtanom, manginabuhi aron naa sila pang sustain sa ilang needs. But God required them, ibalik ninyo ang 10% sa ako. You keep the 90%, you give me the 10%. And God said, if i-withhold ninyo ang tithe, I will curse you, even this whole nation. Amen? Imagine, ang gingon sa Ginoo, whole nation. So maapil tong mga Kristohanon uban dito, maapil tong mga uban nga katawan sa Dios dito. Kang Dios sa iyo siya, dili lang kamo ang maapil sa tunglo, apil tong uban tungod sa imo. Amen. Because when God said,
you are cursed with a curse, even this whole nation. Ang iyang girefer ng whole nation, ang nation Israel. Higala, if you want God to bless our church, every one of us here, dapat yun ta mag-tithe sa Ginoo. Kay kung naiusa nato dili mag-tithe, higala paminaw, kami nga faithful ug honest sa Ginoo, madamay mi sa consequence sa imong sala. Amen? Higala, usa na sa mga consequence mga igsoon. So in biblical times, pests and crops were a significant part of the economy. So when we fail to give God His tithe, we may experience problems in our own crops or areas of provision. Imbis mauni ang atong panginabuhi, mauni ang makasustain sa atuang needs, mauni ang magdala nato og kanang prosperity, kaning panginabuhi, kasagingan, humayan, mais, usa pa na magipangtanom diyan nga mga gulay, mga prutas, may gala, mauunta na siya pero gi-curse sa Ginoo because we are robbing God. Amen? Take note of that. Sunod unsa pa? Broken relationship and discord. Unsa maning kuan? Discord. Discord means division. Broken relationship, naay makita nga relational problem sa imuha. Nakakila ba mo og kanang Kristohanon nga bisan mga igsoon na siya trabaho, maayo siya sweldo, maayo na siya negosyo, maayo siya kita sa iyang negosyo, na sila'y gwapo nga balay, diha sulod silang balay, kumpleto silang mga gamit, pero gubot ang ilahang panimalay. Walay kalinaw diha sulod sa panimalay. Na ay relational problem. Usa na sa mga consequence sa pagpanulis sa Dios. Bisag ang pingan nimo nga di mo maglalis gyud. Mag-away gyud, maggubot gyud ngano man, paminaw mo. Basin nanulis ka sa Dios. So there's discord, na division sulod sa inyong panimalay. Nasabtan ninyo? Unsa pa yung mga consequences may gala kung dili nato ibalik ang tithe sa Ginoo. Review ta, financial struggles and lack. Higala, you will never experience financial freedom unless magrepent ka sa imuhang pagsigig kanang hikaw sa tithe sa Ginoo. Kay balo ba mo, when Zacchaeus knew Jesus in his life, kay balo ba mo sa gibuhat ni Zacchaeus, sa dihang nakaila na siya kay Hesukristo diya sa iyang kinabuhi, tanan nga kwarta nga iyang gikawat gikan sa mga tao, iyang gibalik sa mga tao. He started being honest with money. And Zacchaeus also said nga dili lang nga ibalik nako, i-times 4 pa nako. I will return fourfold because mao na ang nasa balaod igsoon. Kung pila tong amount nga imuhang gikawat sa mga Hudyo na sa unang panahon, pag imuha nang ibalik na, i-times 4 nimo na, bayaran po nimo with interest. And ang gingon ni Zacchaeus, ibalik na ko tanang kwarta nga akong gikawat gikan sa mga tao. Tax collector man to. Unya, ako ang i-times 4 pag yun. Amen? If you are a Christian, be honest. Especially, uban sa kwarta sa Diyos. Amen? Unsa pa, health issues. Now, again, I'm not saying tanang sakit na to tungod kay wala taga-tithe.
Pero naay mga sakit na tumahigala paminaw, nang gawas karon, basin, pagitagaan ka, bisan bata ka pa. Pero grabe na, lala na kayo mong sakit. Maybe because you are robbing God. Naningil ang Ginoo sa imuha. Kaya nga naman, kay balo ang Ginoo, dako na kay kag amount, gikawat sa iyaha, di na nimo mabayaran. So ang gipangayo sa Dios sa imuha, ang imuha nila panglawas. Unya, ang atuang health nato mga higala ha, di biya ni siya makumpara sa kwarta. Did you know mga igsoon, priceless ang kaning health nato? So if we are robbing God, you may enjoy the money you're using now, but someday, if you do not repent of stealing God's money, God will give you health issue. Amen? Okay man ko karon pastor, okay man. Okay ka karon. Keep on robbing God and you will see the consequence. Amen. Katulo, spiritual dryness and stagnation. Sunod, pest in crops. Sunod, broken relationship and discord. And then, kanipod mga igala, ikaw nung, misfortune. Misfortune. Kasabot man ni misfortune? Para sa mga uban gawa kasabutan ni misfortune. Ang uban nato mutawag taan ni malas. Pero kita sa mga Kristiyano, di ba wa man tagatuan ng malas ug swerte? Pero may gala paminaw, have you ever experienced in your life nga bisag unsa imuhang buhaton, murag di man gyud muuyon sa imuha ang butang imuhang ginabuhat? Murag mo palayo siya sa imuha? Murag di siya ganahan sa imuha? I mean, everything that you do, dili gyud siya mo succeed, mo fail gyud siya. Muna kasulti ka, malas man ko eh. Hindi na paminaw. Term lang nimo na, pero tunglo na. Amen. Yan naman. Sa manig, Brother Emerson, murag. Murag na virus. Okay? Higala paminaw. Ang tawag ana mga igsoon, curse. Sa ato malas. Higala paminaw. Curse na because ang Diyos nagsulti. Paminaw, you are cursed with a curse. Sabi ko ba that whatever I do will prosper? Tinuod na. Tinood na saan? Tinood na mga igsoon. Ang giyon sa pulong sa Diyos, whatever we do will prosper if we're being obedient to God's command. If we are honest in our money, if we're faithful in our tithes, tinood na. Ang blessing na ang muduol sa imo. Di na ka maghagop ang ngita kung asa ng panalangin kay ang panalangin na ang muduol sa imo. Because God is the one who will command the blessing. Pero paminaw, pag ikaw magsigi og hikaw sa tithe sa Diyos, pag imo mga igsoon, tulisan ng Diyos, na ay misfortune. Paminaw, if God is giving you the privilege, paminaw, nga ikaw may gala makakwarta ka. Paminaw mo, if God is giving you the privilege or the opportunity nga makakwarta ka, now, na kay trabaho, now, na kay negosyo, now, naay ka ng murag kwan nimo ba? Asset nimo ba? Nga magamit nimo. Higala, prove yourself faithful and honest to God. Amen. Get serious about life. Get serious about your relationship with God. Kay dili lang ni may na, life is not just about you. It's all about our relationship with God.
Amen? Always think about God. I have a job now. Think about Him. Now from that job, you receive His salary. Think about Him. You have a relationship with Him. God demanded 10%. Balik ako sa iya, 10%. 90%, I will keep this kay mo yun niya. Don't just enjoy your living. Don't just enjoy your job. Think about God. Kaya kung paminaw, burahon ninyo sa inyong mind si Diyos, si God, burahon ninyo sa inyong hunahuna ang katong mando ngayong gihatag sa iyo may gala, you will experience these 6 things in your life. Financial struggles and lack, health issue, spiritual dryness and stagnation, pests in crops, broken relationship or relational problems and discord, and misfortune. Amen. You know what? I want God to bless you. But you have to obey His command. I really want God to bless all of you. But you need to get honest with His tithe. Amen? Kaya kung ikaw maigsoon, masaligan ka sa 10%. This is the blessings that you can possibly receive. The blessings of honoring God. You know what? Tithing is all about honoring God. Di ba ang Ginoo sa Ginoo, pasidonggi ninyo ang Ginoo sa unang bahin sa tanan ninyong harvest. Di ba no? Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Giving is all about honoring God. Tithing is all about honoring God. When you tithe, you honor Him. When you tithe, you acknowledge Him. When you tithe, you recognize Him. It's all about worshiping God. Okay, once ma-learn mo ni sa imong kinawimigala, you will never lack anything in your life kung ikaw magkat-on ka, magbalik sa tithe sa Ginoo. When we honor God with our tithes, He promises to us unsa man that He will pour out a blessing so great that we won't have enough room to receive it. Amen? Tinuod yun ang asaad. Na-experience na sa daghan ng mga Kristohanon diri sa yuta. And you can experience too if you practice what they practice. Higala paminaw na mga Kristohanon diri sa atong simbahan nga gi-bless sila sa Ginoo. I don't know if they're being honest with their tithe, but I do believe nag-honest sila silang tithe. You know what? Mausap ang status, ang dagan sa imong kinabuhi kung ikaw masaligan ka sa 10%. Mausap. Pero di na mabago ang dagan sa imong kinabuhi kung sige nimo hikawon ang 10% na gidemand sa Ginoo sa imuhan. You will be, you will remain the same. Kung sa iyang gi-promise may gala, He will pour a blessing. He will rebuke the devourer and protect your resources. And He will make you a blessing to others. Kung sa ang tema na ito karong year, be a blessing. Higala paminaw, dili ka maka-import og blessing sa uban kung ikaw mismo wa gi-bless sa Ginoo. Question, ngano wa ka gi-bless sa Ginoo? Basin, nagkawat ka sa tithe sa Ginoo. Amen. And kani ako ang ikuan, kani ako ang i-warn sa inyong tanan diri. Bantayi ang imong kasing-kasing sa panahon, tagaan ka, sulayan ka sa Ginoo dako nga kwarta.
Paminaw kay daghag mga Kristohanon nga sa diha nga sulayan sila sa Ginoo dako nga kwarta. Paminaw mo, kanang dako nga kwarta nga gihatag sa Dios sa tao pagsulay lang na sa Dios. God tested him. Tan-aw na ko ni. Kabalo pa bagihapon ni mubalik sa 10%. Kay kadaghanan sa mga Kristohanon paminaw uban dili tanan pero ang uban pagdako kaayo ang ilahang kita di na kay balo mo kwenta pila ang 10%. Kung 1,000 lang ang kita dali ra 100. Kung 5,000 500. Mama na ang 10%, di ba? Kung 10,000, dali ra na, 1,000. Kung 500,000 na. Pila nga? 50,000 or 20,000? Ayaw mo kasilaw sa kwarta. It's just a test. God will test you with great amount. Paminaw mo may gala, if you fail that test, God will never give you again. Isutin lang ko balik. Pag ma-fail mo, anang nga pagsulay kanang tagaan kag dako nga kwarta sa Ginoo, if you fail to return the 10% to God, mark this, dili nakatagaan pag-usab sa Ginoo. Amen. Paminaw ba ang uban? I want God to bless you. Kinsa di siya, gusto ka panalanginan sa Ginoo? Gusto ba ka mag-practice sa tithe karon? Kay dili nimo mga igsoon ma-experience ang financial blessings and prosperity kung dili ka mag-tithes. Amen. Dili ka mahimong blessing sa uban kung dili ka mag-tithes. Pastor, bis malagigapon ko pastor, bisag wa ko ka-tithes. Hulat lang. Hulat lang may gala. Dili na magpadayon. Kay tanan nga paminaw, tanan nga gihatag sa Ginoo sa tuwa is a test in our faithfulness and integrity. Di ba ang Bible nagsulti siya? A faithful man shall abound with blessings. Di ba ang Bible nagsulti siya? A false balance is abomination to God. It talks about our integrity, our honesty. Meaning, pag dishonest ka mga igala, abomination na sa Ginoo. God will not bless a dishonest person. God will not bless an unfaithful Christian. Mo nang abisan sa tithes, paminaw, God first. Sa imong sodo, sa imong income, sa tanan nga madawat mo, bisag ka na sa imong loan nimo mga higala, tithe nimo na. Mag-loan ka og 100,000, 200,000, 50,000, kung saan ang amount, ang 10% na ibalik nimo sa Ginoo. Hello? Are you guilty of robbing God? You need to change. If you want God to bless you, mga igala, you need to be honest. Because when we give God His rightful tithe, we open ourselves up to His blessings. Kani mga igala, no, makita ni siya in various ways, such as financial provision, good health, amen? Spiritual growth, prosperity, protection from God to our crops. Kaya nagyon siya, He will rebuke the devourer. Pareha sa katungkan ba na sa LA ba no, nakasunog ang tanan pero nay usa ka balay dito nga wa gisunog sa Ginoo. Murag ka na ang buhaton sa Ginoo sa mga.
na ang uban nga mga yuta na kuan sa Panama, ang imong yuta ra ang wala gi igo sa Panama. Nga naman, giprotektahan sa Ginoo ang imong yuta. Kay faithful ka nga tither. Amen ba? And you will have joy in your life, my son. Mao na ang blessing if you honor God with your tithes. Because pamina mo may gala. Unsay bot pasabutan na imo ang gipasidunggan ang Ginoo sa imong tithe may gala. It means giuna nimo ang Dios. It means giuna nimo ang sa Dios. Before ka na malit og mga items para sa iyong balay, before ka na malit og mga materyales para itukod sa imong balay, before ni magibayaran imong mga utang, uban imong mga bills, giuna nimo, gi-set aside nimo ang sa Dios. That's how you honor God. Dili kay unahon sa nimo bayad nimo mga bayronon, dili kay muna sa kagpalit pagdawat nimo, una kagpalit og mga materyales para pagwapo sa imong balay. Dili kay pagdawat nimo mga higala og blessing, unahon nimo mga higala palit og kana mga TV o mga ubang mga gadget o ubang mga butang para sa imong kaugalingon. You put God first. Kay hangtod di ninyo na makatunan, dili nimo matilawan ang pabor sa Ginoo. Amen ba? So practical steps to honoring God. Dali lang, quickly. Hata lang siya. Una, start with the tithe. Everything start with the tithe. Amen? Gitagaan ka trabaho sa Ginoo, nagtrabaho ka, ning kita ka, ning sweldo ka. Start with the tithe. Set aside 10% of your salary for God. Gitagaan ka sa Ginoo pang kapital, nagnegosyo ka. Start with the tithe. Pag income nimo anang mong negosyo, iset aside ang 10%, ibalik sa Ginoo. Amen ba? Prioritize giving to God. Always prioritize first God in your life. Dili lang may gala ang unang adlaw sa simana, dili lang ang unang araw, ang unang oras sa adlaw nga gihatag sa Ginoo sa imuha, kundi mga igsoon, apil ang imuhang kwarta nimo, unahon nimo, hatag ang sa Dios. Prioritize giving to God and be consistent in your giving. Sunod, practical steps to honoring God, start with the tithe. Sunod, give with a willing heart. Give with a willing heart. Don't give your tithe grudgingly or out of obligation. Akong gihatag ang tithe, nga naman, out of obligation. No, you do it out of love. Amen? Out of obligation. Wala sa imong heart mo ba, nga muhatag ang tithes na lang ko, tithes na lang ko, obligasyon man guna ko ni, dili ko na mga isuon. You do it with joy, with a willing heart. Nga naman, nakasabot ka sa gugma sa Diyos, and now you want to return that love to God. You want to show that love to God also. Amen? That will produce blessings to your life. Give, una, start with the tithe. Always start with the tithe. Every week, na ako'y allowance. The first thing I did, paminaw, every Sunday night, giset aside ako ang tithe. During the week, mag-visit ko, naimuhatag sa kuha. Nag-Bible study ko sa Rosco, gitagaan ko love gift may galam. Before me, nag-snack ni Emerson sa Rose Bake Shop. Kwintahon ako, pilang gihatag ni love gift. Puros bungkig mga igsoon, di so kaya pero akong gi-calculate ang tithe. Giset aside na ako tithe na before ko nagpalit og pan og kape. Nag-visit mi dito ila kay Ma'am Josephine. Kano sa to? Kagabi. Gitagaan ko niya og 200. Paminaw, wa ko nagpalit og kanon sama sa iyang gingon nga mo ipapaliton may gala. Hangtod gikuhaan ako 20 pesos ang 200. Everything I receive, ginakuhaan ako og 10%. Because ang Diyos nagsulti, bring ye all the tithes. All the tithes. Masaya, magatod ko nilang
sa mga Vergara dito sa Balagunan. Muhatag sila pang gasolina. Example, 150 ang ilangan. Di na ako nagamito ng 150. Hantog, gikuhaan ako ng 15 pesos. Usay, pasubrahan ka na ako. Himula akong 20. Kaya nga naman, may 15. Nasabta ninyo, everything, kada panahon na ako'y madawat, gigan sa Diyos, na panalangin, akong ginapadaplin, una, ang 10%. Kaya nakasabot ko, iyahan na sa Diyos, ug balaan ka na, di na pwede na ako gamiton, para sa akong kaugalingon, kay dili na ako If He can trust you with small things, God can assure He can trust you with bigger things. Sabta ninyo? I want God to bless you. But you have to make a decision today. Will you start tithing faithfully and honestly to God? Amen ba? Start with the tithe. Give with a willing heart and trust God's provision. In conclusion sa itong mensahe karong buntag, ang pagpanulis sa Dios aduna siya'y seryoso nga resulta. But honoring Him with our tithes brings immense blessing. Kasabot mo man ang immense? Ruth, kaya ba kasabot ka ng immense? Immense, Rewin. Immense means dako kayo. If you honor God with your tithes, magdala na og dako kay nga panalangin diya sa imong kinabuhi. Amen? Again, giving God's tithe is not just a command. It's an opportunity to experience God's blessings and provision. But when we rob God, pag mangawat na diya sa Diyos, pag tulisan nato ang Diyos, atong gibutang atong kaugalingon ilalom sa tunglo. Basin karong buntag na ay mga natunglo dinhi because you are robbing God's money. Balik na gud ta kadali sa katungkuan, consequence before ta mag-closing prayer. Paminaw, tarawan ninyo ni Igsoon, financial struggles and lack, health issues, spiritual dryness and stagnation, pests in your crops, broken relationship and discord, misfortune, malas. I-check down. Musulti ka pagsulay maning nahitabo. Dili na pagsulay. Higsuon, pagbadlong na sa Ginoo. Tunglo na, natunglo ka. Kay giwarning nga paminaw, ang uban ninyo karon walay plano maghinulsol. Giwarning nga naka sa Dios karong buntag. Gitagaan ka niya og pahimangno. Gitagaan na kanyang mensahe. Pero ang Diyos kay balo siya wa kay plano magbago. Then mark this, kaning mga unom di gyud ni matanggal sa imuha. Kung dili kani, kani. Kung dili sa duha, kani. Kung wala diri sa tulo, basin na kay yuta, mao ni. Kung dili kani, basin kani mo, kani ang tunglo. Kung dili kani, basig kani. Okay ka diri, pero malas ka, bisag unsay buhaton di mo successful. Muna wa kay laing choice may gala paminaw, na uban nga Kristohanon mo compromise na lang. Nga naman wala ang pabor sa Ginoo sa ilaha. Why? They are robbing God. That's the problem. Amen. Stop robbing God and you will experience God's blessing. Amen? Sa mga uban nato di walay plano nga maghinulsol sa inyong sala, magsiga po nimo gamiton ang tithe sa Ginoo. Higsuon paminaw, I want you to understand, balaan na ang imong gigamit. Ayaw na hilabti, matunglo ka ana. Naanay poison, naanay magdala nagkamatayon sa imong kinabuhi.
give it to God. Aron di ka matunglo. Amen? Amen? I want God to bless you. But it's up to you. Dukuha itong mga ulo piyong at mga mata. So karong buntag may no? As Christians, let's commit to prioritizing God in our finances and trusting Him to provide for our needs. Mag-ampo ta, Father in heaven, salamat sa mensahe, salamat sa reminder, salamat sa warning, salamat sa instruction, salamat sa learning, salamat Ginoo sa imong gihatag nga mensahe. Lord, nakita namo karon how you care for us. You really care for us. You really want to bless us. But Lord, na mga katawhan nimo nga gahig ulo, gahay sila kasing-kasing. Lord, na mga katawhan nimo nga dili sila, wala sila pagsalig sa imong pulong. That's why Lord, nga padayon gyapon sila sa ilang ginabuhat, padayon gyapon sila nga manuli sa imo. They keep on using your money, they keep it to themselves, and mao na Lord, ang tunglo wala gyud mihawa sa ilang kinabuhi because of their disobedience and unbelief. Lord, I pray, tabangi ang imong makatawhan diri. Nakita namo ang panalangin Ginoo. Pag kami, Lord, magkat-on mi sa among kaugalingon na maging faithful and honest sa imong tithe. Please move the invitation. Whatever things ang dapat Lord, sa mga issue dapat i-fix karon Lord, gat tabangi sila Lord, ma-fix na Ginoo. It could be Lord, ang ilang greed, mao sa unang hinungdan nga di sila mag-tithe. Maybe unbelief, maybe selfishness, maybe covetousness, or maybe idolatry. Lord, I do not know unsa ang problem, but Lord, na ay sala nga nagtago sa kinabuhi ug diha sa kasing-kasing sa imong mga anak. Mao na Lord, dili kanila matagaan og mga pasidungog even in their giving to you. Lord God, I pray that you help your people, Lord, baguhay lang kinabuhi and help us to experience, all of us to experience your blessing. I pray these things in Jesus' name. Pabilin natin sa pagduko sa itong mga ulip yun natin itong mga mata. Igsoon, reflect on your current giving habits ko, no? Reflect on your current giving habits. Consider daw ni mga igala, nangawat ba ka sa Diyos? Are you guilty of robbing God? Have you been giving God His rightful tithe? Or are you guilty of robbing God's rightful tithe? Another thing nga dapat mga igsoon, i-reflect nimo kanong buntag, what are some areas sa imong kinabuhi nga basin ang diang area sa imong kinabuhi naka-experience ka og kakulangon sa panalangin sa Ginoo, kakulangon sa provision sa Ginoo. Nakay nadawat, makapalit kag bugas, makapalit kag sudan, nakaisweldo, yan na, pero naka-experience ka ning kakulangon ba? Kulang. You're never satisfied. You're never content. Ngano man, dili sa ego sa imong panginahanglan. Dili pud ka maka-share og blessing sa uban because ang nadawat nimo gikan sa Ginoo maygala below sa imuhang needs nimo. Maybe you are cursed, mga igsoon. So make a commitment this morning to start tithing. Calculate your tithe. Know how to calculate your tithe. Whether ang kwarta nimo gamay, o sa pag natay need, gamay itong sweldo, ang temptasyon na dili ta mag-tithe. Ano man, gamay lang ang atuang sweldo, so dili ta mag-tithe. Or maybe ang tesa na may gala, gitagaan kasi yung dako kayo nga kwarta. Tanawon diya sa Ginoo, mag-tithe ba ka? Know how to calculate your tithe. Kwintaha pila ang tithe sa Ginoo. Ayaw pag tinapulan. Ayaw tagayang Ginoo below sa 10%. Mas maayo pa tagani mong Ginoo sobra pa, labaw pa sa 10%. But return what belongs to God. So this morning, pag-ampo, pangayo sa Diyos, ug tabang, pangayo pasaylo sa Ginoo if you're guilty of robbing Him. Ayaw na ginautruha igsoon. Kay kung dili nimo na paminaw, kung dili ka magbag-o karon, kung magpadayon gyapon ka sa imuhang pagpanulis sa Ginoo, ikaw ra ang luoy.
Karon base may mga Kristiyano naghambog sila, okay man ang akong pamilya, okay man ang akong trabaho, okay man akong sweldo, karon okay pa. Base naghambog ka karon kay okay ka pa. But if you keep on robbing God, remember this, God is very particular with money. God is very particular with how you handle and manage money. God is very particular with His tithe. Iyahan na, ibalik na sa igsoon. And then, kung mag-repent na ka, ask God, to help you, to give you grace, and pursue, i-determine sa imong heart, so good karon, mag-tithe ko, ibalik na ako sa Ginoo, ibalik na ako, ihatag na ako sa Ginoo, ang tithe kay iyahan na. Nasabtan na yun ako na karon. Klaro na yun kayo. Gikonvict ko sa Holy Spirit. Di na ko mangawat, di na ko manghilabot. Ihatag na ako balik sa Ginoo. And kung ikaw mga igala, faithfully and honestly nag-tithe ka, ask the Lord to bless you abundantly. Yes, pwede ka mag-ampuan na igsoon. Basta kay balo ka, nag-honest ka sa Ginoo, wala kay gihikaw nga kwarta nga iya sa Dios. Pwede ka mag-ampo confidently, pwede ka mangay sa Ginoo panalangin, Lord, bless me abundantly. Lord, nasayod ka. Wa ko'y gihikaw nga porsyento Ginoo. Sa imo gi-demand sa ako nga 10%. Gibalik na ako tanan, Lord. Gibalik na ako sa kay balo ka, ikaw nga akong saksi. Honest ko sa akong tithe. Faithful ko sa akong tithe. Wa ko nang hilabotan ng tithe nimo, Lord. Please, Lord, bless me and my family. Bless my trabaho. Bless my business. Bless my family. Bless my home. Provide my needs. Pray and ask God to bless you abundantly as you give Him His rightful tithe. Trust God to provide for your needs and to bless you abundantly. Manindog tang tanan mga higala. Manindog tang tanan. Karon nga buntag, again, as a pastor, I really want God to bless you. Dili pwede igsoon nga hisgutan nato ang panalangin, pero dili nato hisgutan ang nagpaluyuan ni nga panalangin. Kay before blessing, there must be obedience. There must be commitment. Walay panalangin kung walay commitment o walay obedience nga buhaton nimo sa ibang part. Basin ikaw ang klase ng Kristiyano nga nakakita kag trabaho, maayo imo ang sweldo ana nga trabaho, maayo mong kita ana nga negosyo karon. Maybe you are proud, you're happy right now, and now wa ka tithe. Wala ka tithe ana. Remember this, my son. Beginning pa lang na, sugod pa lang na, gitestingan lang ka sa Ginoo. Kung dili ka mag-learn, mag-tithe, kwaon na sa Ginoo, gikan sa imo. Kwaon niya na nga panalangin, gikan sa imo. And moabot ang panahon, wa na kay makitaan nga trabaho, way mo dawat nimo. Maglisod kag pangita. Why? You are a thief and a robber. Determine in your life. Mag-honest ko, mag-faithful ko sa kong tithe sa Ginoo. Aron panalanginan kaniya. If you want to come to the altar and pray, come to the altar and pray.